Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Lalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? We have here the King of Swords, the Two of Wands, the Tower, and the Temperance card. Okay. So, merong isang tao dito na maaaring makipag-chat sa inyo na parang meron siyang i-open up sa'yo. Parang magiging direct siya or honest siya towards you to an extent na medyo masakit yung mga pinagsasabi niya. Parang ang intensyon nitong tao na ito ay manggulo or pwedeng ang intensyon niya is magsabi ng totoo, prangkahin ka, pero it can create, kumbaga, a problem or a disaster between the two of you. Pero pwede rin na ang magiging atake mo here is instead na patulan mo siya, pwedeng kalmado ka lang. Okay? And then we have here the Four of Coins, the Hangman, the Seven of Cups, and the Ten of Wands. So, itong tao na to medyo may siguro possessive or obsessive. Meron tong hindi ma-let go or pwedeng hindi kanya gustong pakawalan. Pero wala rin naman siyang ginagawa about you or your relationship. Parang walang future plans or pwedeng puro plano lang pero wala namang advancement, wala namang nagmamaterialize dun sa mga plano na yon. Pwedeng hindi lang ikaw yung priority niya, hindi ikaw yung option niya, ganyan. Kaya pwedeng yun yung naging problem ninyo na dalawa. So medyo ikaw nahirapan ka na, masyadong ayaw mo ng problemahin pa itong tao na ito. Kaya parang gusto mo na lang ng peace and quiet. So, hindi mo siya kumbaga papatulan. Okay? But we have here the Strength card, the Seven of Coins, and the Nine of Cups. So, ang mangyayari is pwedeng unti-unti papaamuhin ka niya muli. Hihingi siya ng tawad sa'yo. Pwedeng dahan-dahan, mapapatawad mo rin siya, mapagbibigyan mo rin siya. Pero, kumbaga, hindi mo minamadali yung proseso. You are being patient here. You are being, basta yung nag-aantay ka na meron siyang gawin or mapatunayan niya sa'yo siguro yung mga pinagsasabi niya sa'yo. Na handa ka naman kumbaga na mag-antay sa kanya, handa ka naman na mag-antay na maisakatuparan niya yung mga plano niya sa'yo, pero kumbaga until then, hindi ka masyadong 100% na bumibigay sa kanya. Parang gusto mo na ipakita niya talaga sa'yo yung sincerity niya. Okay? So, we have here the Page of Wands and the World card. So, nakikita ko dito na medyo instead na pinoproblema mo siya, mas nag-i-enjoy ka muna with yourself or probably meron kang bagong mga hinaharap sa buhay mo or may mga ibang bagay ka na pagkakaabalahan
parang open ka pa for a different chapter in your life. Alam mo yung nag-aantay ka sa kanya, pero hindi mo sinasarado yung possibility na meron pang iba. Parang ganon. Okay? Na willing kang bigyan siya ng chance, pero hindi mo isasara din yung sarili mo sa ibang oportunidad. Okay? And then we have here, Queen of Swords. So, handa ka kumbaga na i-totally cut off siya if ever man na hindi na naman mag-workout ito or meron na naman siyang masama or hindi maganda na gagawin. Okay? Parang, sige, bibigyan kita ng chance, hayaan kita na patunayan yung sarili mo, pero hindi ako magpapakabaliw sa'yo. Hindi ko isasarado ang buhay ko para sa'yo, parang ganyan. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? We have here the Nine of Swords, the World card, the Eight of Swords, and the Four of Wands. Okay. So, yung iba sa inyo parang nai-stress pa rin sa inyong buhay pag-ibig. Medyo gusto nyo na umalis or matapos yung kalagayan nyo, pero hindi nyo magawa, kumbaga na kumilos or umalis. Parang na-stuck na kayo dyan. Pero nakikita ko dito yung nagkakaroon ka na ng coldness or pwedeng meron na ring distance between you and your person, no? Malamig na yung samahan ninyong dalawa and sobrang nai-stress ka na and nagiging helpless ka, hindi mo alam kung paano maibabalik, kumbaga, yung sigla sa relationship ninyo. Okay, and then we have here the Magician, the Queen of Swords, the Ace of Wands, and the Sun. So, naandoon yung, syempre, nagpe-pray ka pa din, umaasa ka pa din na mag-improve yung situation yung ang dalawa. Pero ang nangyayari, mas nagiging frustrated ka every time na hindi mo nakukuha yung gusto mo. So, may tendency na pwedeng nagiging nagger yung isa sa inyo or mas nag-aaway kayong dalawa because hindi makuha yung gusto. And basta parang masyadong mainit yung ulo ninyo sa isa't isa. Okay? Pero nakikita ko naman dito na kahit na nag-aaway kayo, na andun pa rin yung passion ninyo for each other. Na pwedeng through that passion, pwedeng maibalik, kumbaga, yung sigla sa isa't isa. Siguro hindi nyo lang alam pareho kung paano i-express yung sarili ninyo. Pwedeng meron lang hindi alam kung paano i-ignite muli yung spark. Naandun pa kasi Okay? Meron pa dong pagnanasa, meron pa dong gusto, pero hindi ito nagliliyab kasi napangungunahan ng takot, overthinking, or pride, pwedeng ganyan, or imbes na maging kalmado nag-aaway na lang bigla. Okay? Pero kung merong ngang makakapag-start
it can turn into something positive. And then we have here the Eight of Wands, the Moon, and the Star. Yeah. So, kailangan nyo lang talaga na dalawa na magkaroon ng communication or pag-uusap para maging malinaw ang lahat-lahat. Kasi meron talaga ditong confusion eh. So, you need to clear the confusion doon sa relationship ninyo or sa sitwasyon ninyo. And then, maybe, kapag nangyari yon, matutupad ngayon lahat ng mga pagkahiling-hiling mo or gusto mo na mangyari. And then we have here the Death card and the Five of Cups. So, magkakaroon nga ng transformation dito about dun sa mga bagay na iniiyakan mo. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune. Again, it talks about changes. Okay? Transformation, changes, positive na mga pangyayari. So, may chance pa kumbaga. Someone just needs to initiate, okay, or to find a good way to communicate with each other. Okay? So, for now, ito lang nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Coins, the King of Coins, the Four of Cups, and the Page of Cups. Doon sa mga walang love life ngayon, maaaring makatagpo na kayo ng bago ninyong love life. Okay? Ngayon, kung meron naman kayong love interest, maaaring magkaroon kayo ng new beginning nitong love interest mo. So, nakikita ko nga dito is a committed relationship. Parang ready na siya to commit to you. Or pwedeng pagtitibayin nyo pa yung relationship ninyo. Na pwedeng na-disappoint ka siguro sa tao na to before. Pero this time, parang ready na nga siya na ibigay yung relationship na talagang masisecured ka or makakampante ka. Okay? So, if this is a new person then, ibig sabihin nga na you will get to know each other and it will lead into something more serious. Okay? And then we have the Seven of Coins, the Hierophant, the Ten of Cups, and the Three of Coins. Doon muna ako sa new person. So, kung bagong tao nga ito, hindi magiging mabilis. Okay? Parang take your time yung mangyayari. Pero, seryoso yung papupuntahan. Okay? Maybe, mabagal lang nga yung takbo, pero surely parang ganyan. Okay? Parang deep inside, alam na ninyong dalawa kung saan ito papatungo, pero hindi ninyo minamadali. Kasi it will lead nga into something serious. Pwedeng mag-lead into marriage, family. As long as, syempre, gugustuhin ninyo na dalawa. Okay? Kaya, wag kayong maging atat. Get to know each other. Enjoy ninyo yung getting to know each other stage, yung dating stage, yung flirting. Okay? Minsan, doon nabubuo talaga yung bond. Okay? Ngayon, kung hindi ito new person, ibig sabihin lang nga mas mapapatibay yung relationship ninyo, mas mai-ignite kumbaga yung love ninyo para sa isa't isa.
na pwede nga ito na mag-lead into marriage, a happy family, as long as pinagtatrabahuan ninyo na dalawa yung relationship ninyo. Okay? And then we have here the Three of Swords, the Ten of Wands, and the Two of Wands. Ang ano ko lang here is, there's a possibility na magkaroon kayo ng problem in the future. Pero itong problem na ito is more of yung sa responsibilities. Maybe problems na hindi ninyo ine-expect, parang out of your control, na parang kahit anong pagpaplano ninyo, hindi may iwasan na darating, na kung hindi ninyo ito mahahandle ng maigi, pwede itong mag-lead into a heartbreak. Okay, hindi ko alam bakit may warning agad na ganito, since sinasabi naman dito na parang magiging okay naman kayo. Maybe andito na si Three of Coins, kasi sabi dito as long as you keep on working hard or working together to build your relationship. Okay, so hindi may iwasan siguro na magkakaroon pa rin kayo ng problema in the future, pero malalagpasan ninyo ito as long as willing kayo na dalawa na ayusin. Okay? And of course, you always have to be wise sa mga decision makings mo. And then Two of Cups again is yung pareho kayo ng gusto, pareho ninyo na pinaglalaban yung relationship ninyo. And then we have here the Knight of Wands. Nakikita ko dito yung willingness, yung aggressiveness na talagang mapatibay. Yung relationship that no matter what problem na harapin ninyo, ay pwede ninyo ito na malusutan. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.